Oh, gusto mo daw ng natural na gamot? Ayaw mo ng kemikal? Gusto mo yung herbal? Pwes, makinig ka, mayroon kang kinakailangang malaman. Okay, now that I have your attention, tandaan mo na hindi lamang tayong mga tao ang nabubuhay sa mundong ito. Mayroon tayong responsibilidad sa kalikasan. Baka maisip ninyo, bakit ko naman sinasabi to? Simple lamang po. Kasi kung gusto mong gumaling sa natural na pamamaraan, kung gusto mo yung walang kemikal, yung herbal lamang, yung mga ganyan, kinakailangan mong pangalagaan muna ang kalikasan o ang kapaligiran mo. Kung araw-araw sa ngayon ang kinakain mo, naka-plastic na container, naka-plastic sa plastic, nagpapadeliver ka gamit yung single-use container, tapos sasamahan mo pa ng milk tea na mayroong 3 layers ng plastic. Teka, tatanong ko muna sa iyo ngayon. Paano ka gagaling sa natural kung sinisira mo naman ang kalikasan? O kasama ka sa mga sumisira sa kalikasan? O baka may magsabi dyan at umalma pa na bakit inilagay pa sa merkado yan kung hindi gagamitin? Well, siyempre, sa katotohanan ng bagay, may pera dyan na kinikita ang gobyerno, pero ikaw, responsibilidad mo naman ang tamang pagtatapon yan. Real talk lamang po tayo ngayon. Hindi lamang katawan natin ang unti-unting nasisira, pati na rin po environment nasisira na rin. At ang malupit nito, mayroon tayong mga kasalanan din dyan. Una, pagkain ng ultra-processed foods. Unhealthy na nga para sa atin, unhealthy pa para sa earth. Yung mga fast food na mataas ang saturated fats, mataas ang sugar at mataas ang salt, karaniwan, naka-plastic wrap. Minsan, yung mga pagkain na naka-catering o yung mga nabibili nyo sa mga fairs, meron pa rin nakikita tayong naka-styro. Hindi lamang yan nagpapataas ng blood pressure at cholesterol ninyo at mga blood sugars ninyo, nakakadagdag din yan sa carbon footprint ninyo. Pangalawa, yung mga meat-heavy diets. Mataas yan sa greenhouse gas emissions. Ayon sa mga datos, ang livestock farming ay isa sa major contributors ng methane gas emissions. Mas mataas pa ang carbon footprint ng beef kaysa sa lahat ng gulay combined. So kung araw-araw kang nakatapsilog, tapos sasabihin mong plant-based ka naman sa weekend, tingnan ulit natin ang inyong habits. Hindi ko naman sinasabing wag na kayong kumain ng tapsilog o ng meat. Baka na naman merong mga magsasabi dyan ng kung ano-ano. Ang suggestion ko po ganito. Kung gusto mo ng natural, babasan lamang. Nakakabawas ka na sa carbon footprint mo, naaalagaan mo pa ang health mo. Next, delivery culture. Instant satisfaction yan, oo, alam ko, pero long-term destruction. Isipin nyo tong mga to na usong-uso to. Milk tea, take-out na spaghetti, online grocery with 5 layers of bubble wrap. Isama mo pa yung pang-online shopping mo na ang dami ring wraps. Isipin natin, hindi naman masama ang konbinyente, pero kung araw-araw naman ganyan, ilang basura ang napoproduce natin kada linggo. At ilang chronic illnesses naman kaya ang naiipon sa katawan natin kada taon. Baka may mamiloso pa ha? Hindi ba daw ako nagpapadeliver? Nagpapadeliver din po ako sa Lazada at sa Shopee, pero hindi naman ako araw-araw. Minsan lamang sa loob ng isang buwan, hindi lagi-lagi. Meron kasing iba, araw-araw na lang may dumadating na parcel at araw-araw na lamang nakadelivery din ng pagkain. Kaya ito po ang real talk natin para sa araw na ito. Kung gusto mong gumaling, gusto mong mag-heal naturally, as in yung natural, o eto na, unahin mong balikan ang natural na environment mo. Bumalik ka sa mas maraming nakakaing whole foods, mas maraming halaman sa plato, mas maraming lakad kaysa sa upo, mas marami ding langhap ng hangin kaysa sa paglugmok mo sa kwarto at pagpapasarap sa aircon. Alagaan po natin ang ating kalikasan kasi kung masisira natin ito, saan tayo kukuha ng maayos na pagkain, tubig at hangin? At saan pa manggagaling ang gustong-gusto mong natural healing kung ganyan ang senaryo? So paano? Sana po may natutunan kayo, sana may na-realize kayo kahit papaano. Pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!